Si Alex Vincent Crisano ay kilala bilang isa sa mga pinakamakulay at kontrobersyal na manlalaro sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association o PBA. Isinilang siya noong Pebrero 26, 1976 sa Brooklyn, New York kung saan lumaki siya sa isang kapaligirang humubog sa kanyang matatag at agresibong personalidad. Nagmula siya sa pamilyang may lahing Pilipino at Amerikano, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na dalhin ang kanyang talento sa Pilipinas bilang isang Phil-Am na manlalaro. Sa kanyang kabataan sa United States, pumasok siya sa Brooklyn College at naglaro para sa City University of New York, College of Staten Island, kung saan unti-unti niyang pinatunayan ang kanyang kakayahan sa larangan ng basketball. Ang kanyang pinagmulan sa Brooklyn na nagbigay sa kanya ng stilong palaban, pisikal at walang kinatatakutan na kalaunan ay naging tatak ng kanyang pangalan sa tuwing siya ay aapak sa loob ng court dahil sa kanyang taas na 6 na talampakan at 5 pulgada. Nakita ng mga lokal na scout sa Pilipinas ang kanyang potensyal na maging isang mahusay na defender at rebounder. Ang pagpapakita niya ng kakaibang tapang at lakas ang nagbukas ng pinto upang magsimula ang kanyang profesional na karera sa bansa na nag-iwan ng malalim na marka sa mga taghangan ng lokal na basketball. Bago tuloy ang makatapak sa pinakamalaking liga sa bansa, dumaan muna si Alex Crisano sa Metropolitan Basketball Association noong 1999 kung saan naglaro siya para sa koponan ng Nueva Ecija Patriots sa ilalim ng gabay ng tanyag na gurong si Coach Joe Lipa. Ang kanyang magandang ipinakita sa ligang ito ang nagbigay daan upang makuha niya ang atensyon ng mga koponan sa Philippine Basketball Association. Noong taong 2000, pumasok siya sa Philippine Basketball Association bilang isang direct hire o direktang pinalantakan ng Barangay Ginebra Kings nang hindi na dumaan sa tradisyonal na rookie draft. Sa ilalim ng Barangay Ginebra Kings, mabilis siyang minahal ng mga manonood dahil sa kanyang pisikal na laro, mga nakikipag-away sa court at matinding foul na naging dahilan upang bansagan siyang kontrabida ng mga katunggaling koponan. Dahil sa kanyang mga tattoo, ayos ng buhok at ugali sa loob ng court, madalas siyang ihambing sa Amerikanong basketballista na si Dennis Rodman. Sa kabila ng kanyang pagiging agresibo, naging bahagi siya ng tagumpay ng Barangay Ginebra Kings kung saan nakasama niya mga sikat na manlalaro tulad ni Mark Caguioa at JJ Hildebrand. Ang rurok ng kanyang karera sa koponang ito ay nang matulungan niya silang masungkit ang kampyonato noong panahon ng 2008 Fiesta Conference. Sa kabila ng kanyang tagumpay at kasikatan, naging makulay at puno ng ingay ang personal na buhay ni Alex Crisano dahil sa iba't ibang malalaking kontrobersya at skandalo. Isa sa mga pinaka-pinag-usapan sa buong bansa ay ang kanyang naging relasyon sa komedyante at aktres na si Ethel Buba na madalas maging laman ng mga balita sa telebisyon at pahayagan dahil sa kanilang mga pampublikong away at hindi pagkakaunawaan. Noong 23 ng Enero 2003, opisyal na tinapos ng koponang Talk and Text Phone Pals ang kanilang kontrata dahil sa mga isyong may kinalaman sa kanyang pag-uugali at disiplina sa labas at loob ng court. Bukod dito, naharap din siya sa seryosong usaping legal noong Pebrero 16, 2006 nang ibasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang kasong acts of lasciviousness ni sinampal laban sa kanya dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Noong 24 ng Hulyo 2008, pinatawan naman siya ng suspensyon ng liga sa loob ng isang laro matapos masangkot sa pisikal na gulo sa loob ng court habang naglalaro para sa Barangay Ginebra Kings. Nasundan pa ito ng isang aksidente sa daan noong Setyembre 13, 2004 kung saan nasaktan siya sa isang insidente ng pagkabangga na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang mga tagahanga at pamunuan ng liga. Ang mga sunod-sunod na insidenteng ito ang unti-unting nagpababa sa tiwala ng may-ari ng koponan sa kanyang kakayahan na mag-focus sa basketball. Ang unti-unting pagkawala ni Alex Crisano sa Philippine Basketball Association ay bunga ng kombinasyon ng kanyang mga isyu sa disiplina, pabago-bagong laro at pagdating ng mga mas batang manlalaro. Matapos ang kanyang mahabang panahon sa Barangay Ginebra Kings, nagpalipat-lipat siya sa iba't ibang koponan tulad ng Talk and Text, Barako Bull, Powerade at Global Port. Noong 16 ng Nobyembre 2011, naitala niya ang kanyang pinakamataas na puntos na 11 sa isang laro para sa Powerade Tigers laban sa Meralco Bulls. Ngunit hindi ito naging sapat upang mapanatili ang kanyang pwesto bilang pangunahing sentro. Ang huling taon ng kanyang paglalaro sa liga ay noong 2013 sa ilalim ng koponang Global Port Batang Pier. Nang matapos ang kanyang kontrata sa Global Port noong Enero 2014, sinubukan pa niyang humingi ng huling pagkakataon sa pamamagitan ng kanyang ahente upang tapusin ang kanyang karera sa magandang paraan. Subalit wala nang koponan na nagpakita ng interes na siya ay papirmahin muli ng kontrata. Dahil sa kawalan ng alok at sa kanyang edad na pabalik na sa 40 taon, tuluyan na siyang nagretiro sa professional na basketball. Ang kanyang pag-alis sa liga ay tahimik kumpara sa maingay at magulong simula ng kanyang karera. Matapos ang kanyang pagre-retiro sa basketball, dumaan si Alex Crisano sa isang malalim na yugto ng pagbabago sa kanyang buhay. Noong 9 Oktubre 2016, napabalita na nagtayo siya ng isang pasilidad para sa pagsasali ng mga kabataan sa Taguig City na naglalaman ng basketball court at football field upang ibahagi ang kanyang kaalaman sa palakasan. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na manatili sa Pilipinas,
Nagpasya siyang bumalik sa Estados Unidos upang magsimula ng bagong pamumuhay na malayo sa ingay na industriya ng sining at sports sa Maynila. Sa kanyang panayam sa PBA Moto Club noong Abril 26, 2026, ibinahagi niya ang kanyang buhay ay ganap nang nagbago matapos niyang ayusin ang kanyang spiritual na aspeto at bumuo ng malalim na ugnayan sa may kapal. Sinabi niya na ang karansang ito ang nagalis ng kanyang labis na kapagmataasan at nagpabago sa kanyang pananaw sa mundo. Ang dating tinuturing na masamang tao ng basketball ay nagpahayag na natagpuan na niya ang tunay na kapayapaan na hindi na ibigay sa kanya ng katanyagan at salapi noong siya ay naglalaro pa sa Philippine Basketball Association. Ayon sa kanya, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pagtitiwala sa sariling lakas kundi ang pagsunod sa mga aral ng Diyos. Sa kasalukuyan, si Alex Crisano ay 50 taong gulang na at naninirahan sa United States. Ang pinakahuling opisyal na balita tungkol sa kanya noong Abril 27, 2026 ay nagpapatuloy na siya ngayon ay nagtatrabaho sa industriya ng transportasyon bilang isang driver ng truck o truck industry worker. Malayo sa barangyang buhay ng isang sikat na atleta, ang pagiging driver ng malalaking sasakyan ang naging marangal na hanap buhay niya upang itaguyod ang kanyang pang-araw-araw na pangailangan. Ayon sa kanyang sariling pahayag, labis niyang ikinaliligayang simpleng buhay na ito dahil nagbibigay ito sa kanya ng kapanatagan ng isip at layo sa mga mata ng publiko. Bagaman mahirap ang pisikal na trabaho ng pagmamaneho ng truck sa malalayong distansya, hindi ito naging hadlang upang ipagpatuloy niya ang kanyang bagong direksyon sa buhay. Ang kanyang mga kasamahan sa trabaho ay nakakakilala sa kanya bilang isang simpleng manggagawa at hindi bilang isang dating sikat na manlalaro ng basketball sa Pilipinas. Ang transisyong ito mula sa pagiging sikat na manlalaro patungo sa pagiging isang ordinaryong mamamayan ay nagpapakita ng kanyang kahandaan na tanggapin ang mga pagbabago ng panahon. Tungkol naman sa kanyang buhay pampamilya, si Alex Crisano ay nakatutok ngayon sa kanyang tungkulin bilang isang ama sa kanyang mga anak. Bagaman hindi madalas ibahagi sa publiko ang mga detalye ng kanyang kasalukuyang legal na asawa dahil sa kanyang pagpili na panatilihing pribado ang kanyang pamilya, malinaw na ang kanyang atensyon ay nakatuon sa pagiging isang mabuting magulang. Iniwasan na niya ang pakikipag-ugnayan sa mga kontrobersyal na personalidad sa industriya ng telebisyon upang maprotektahan ang kanyang mga mahal sa buhay mula sa mga maling akusasyon at chismis. Sa kanyang mga pahayag, binigyang din niya na ang kanyang mga nakarang pagkakamali sa relasyon ay nagsilbing mamahaling aral upang maging mas matatag at responsableng tao. Ang kanyang pamilya nagsisilbing inspirasyon niya sa bawat paggising sa umaga upang magmaneho ng truck at magtrabaho ng marangal. Hindi na siya naghahangad na bumalik pa sa buhay na puno ng kamera at kontrobersya dahil sapat na sa kanyang pagmamahal ng kanyang mga anak at pamilya. Ang kanyang buhay ngayon ay patuloy na ang isang tao ay maaaring magbago basta't may tamang gabay at determinasyon. Mula sa maingay na kalsada ng Brooklyn hanggang sa naglalakihang mga arena sa Maynila at ngayon sa malalawak na highway ng Estados Unidos, ang buhay ni Alex Vincent Crisano ay isang mahabang paglalakbay ng paghahanap ng kahulugan. Ang kanyang pangalan ay maaaring naugnay sa mga iskandalo at kaguluhan noong kanyang kabataan. Ngunit ang kanyang kwento ay nagtapos sa isang kwento ng tagumpay laban sa sarili. Siya ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng basketball sa Pilipinas, hindi lamang dahil sa kanyang mga laro kundi dahil sa kanyang mga personal na transformasyon. Ang kanyang buhay ngayon bilang isang truck driver, ama at taong may takot sa Diyos ay nagpapatunay na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan sa simpleng pamumuhay at pagtanggap sa sarili. Ang kwento ni Alex Crisano ay patuloy na magiging isang paalala na walang sino man ang nakakulong sa kanyang nakaraan at ang bawat bagong umaga ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting bersyon ng sarili. Ang kanyang paglalakbay ay tapos na sa maingay na court, ngunit ang kanyang tunay na laban sa buhay ay matagumpay niyang napanalunan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagpapakumbaba.